Noong umaga ng February 7, 2013, isang babaeng Asyano na nagngangalang Wang ang naghihintay sa kanyang kaibigang si Novi upang samahan siya para magkape at makipagkwentuhan. Gayunpaman hindi nagpakita si Novi at hindi makontak ang kanyang cellphone na ikinabahala ni Miss Wang. Kaya nagpasya siyang pumunta sa bahay ni Novi para tingnan ito. Pagdating niya doon, nakasalubong niya ang isang puting lalaking nasa early 70s na nagpakilalang si John Chardon, asawa ni Novi. Sinabi ni John kay Miss Wang na umalis ang kanyang asawang si Novi sa bahay nang umagang yon na labis na ipinagtaka ni Miss Wang. May ibang mga tao din sa bahay, dalawang babaeng nasa kanilang 30s. Nang tanungin, ipinaliwanag ni John na sila ang kanyang mga anak mula sa dating asawa. Bagamat tila at makatwiran ang paliwanag, nababahala pa rin si Miss Wang. Paano ang isang taong masayahin na nakasama niya pang maghapunan noong nakaraang gabi at balak pa nilang magkita kinabukasan para magkape at magkwentuhan ay bigla na lang aalis ng walang pasabi. Higit pa rito, si Novi ay may dalawang maliliit pang mga anak at meron din siyang isang beauty salon na naging dahilan para lumabas na lubhang kahinahinala ang biglaan nitong pag-alis. Mabilis na nag-isip, gumawa ng dahilan si Miss Wang para makapasok sa bahay at tumingin-tingin sa paligid. Ilang beses na siyang bumisita dito, kaya pamilyar na siya sa ayos ng tahanan ng kanyang kaibigan. Napansin niya na ang carpet sa kwarto ng mag-asawa ay kakaibang basa at ang isang mahabang rug ay nawawala. Paliwanag ni John, gumamit siya ng carpet cleaner noong umagang yon na siyang dahilan kaya medyo nag-iba ang ayos ng kwarto. Gayunpaman, nakaramdam pa rin si Miss Wang ng pagkabalisa, kaya nagpasya siyang tumawag ng mga pulis. Pagdating ng mga otoridad, si John na lang ang kanilang nadatnan. Umalis na ang dalawa niyang anak na babae. Mula sa mga pahayag ni John, nalaman ng mga pulis na ang kanyang asawang si Novi ay mula sa Indonesia. Pagkatapos pakasalan si John, tumira sila ng magkasama sa Upper Coomera, north of Gold Coast, Australia. Sinabi ni John na nang magising siya alas 6 ng umagang yun, narinig niyang sinabi ng kanyang asawa na aalis ito. Ngunit dahil sa hindi pa naman siya ganoon kagising, hindi niya matandaan kung saan ito pupunta. Ikinuwento ni John na sa kanilang pag-uusap ng kanyang asawa nung umaga nung araw na yon, tila wala sa sarili si Novi. Iniisip niya rin na maaaring ibinenta ni Novi ang alahas nito sa halagang 70,000 AUD o humigit kumulang 2.6 milyon pesos sa kasalukuyan para magkapera. Galit niyang isinaad sa mga pulis ang kanyang saloobin na dapat umuwi na kaagad si Novi kaysa sa magpagala-gala sa daan. Pero aniya, labis ang kanyang pag-aalala sa kaligtasan ng kanyang asawa. Nang tanungin ng pulisya kung may nagawa ba siyang masama sa kanyang asawang si Novi, idiniin na dyan na isa siyang pilantropo na tumutulong sa maraming mahihirap na pamilya sa Pilipinas. Mariin niyang sinabi na wala siyang ideya kung saan nagpunta ang kanyang asawa, hindi alam kung ano ang nangyari dito at hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na makakasakit sa kanyang asawa. Gayunpaman, kinabukasan, dinala ni John ang dalawang anak nila ni Novi, edad 7 at 9 at lumipad patungong Indonesia. Nang makipag-ugnayan sa kanya ang pulisya, sinabi ni John na kailangan niyang bumiyahe para sa trabaho at na ang kanyang mga tiket sa eroplano ay naibuk ng maaga at 2 linggo siyang mawawala. Sa pagkawala ng kanyang asawa at sa pagsisiyasat ng pulisya, ang kanyang desisyon na lumipad para sa negosyo ay lalo lamang nagdagdag sa mga hinala ng pulisya sa kanya. Gayunpaman, walang basihan ng mga otoridad para arestuhin si John dahil hindi pa rin sila sigurado kung buhay pa ba o patay na ang nawawala. Sa makatwid, ang pinakamahalagang gawain sa sandaling iyon ay ang hanapin si Novi. Sinuri ng pulisya ang mga surveillance footage mula sa nakapaligid na lugar ng maraming beses. Napansin nila na noong gabi bago mawala si Novi, nakuhanan siya ng isang kamera sa isang gasolinahan, nagmamaneho ng isang dark blue na Volvo. Bandang 11 PM, nakita pa siya ng kanyang mga kapitbahay sa kanyang tahanan. Mula noon hanggang kinaumagahan, wala nang nakakitang muli kay Novi. Para bang naglaho na lang siya ng walang anumang bakas. Dahil dito, minarkahan ng pulisya ang bahay bilang pinangyarihan ng krimen
at nagsagawa ng masusing paghahanap sa buong ari-arian. May nadiskubre silang mantsa ng ihi sa carpet ng kwarto na ayon sa resulta ay kay Novi. Maliban doon, wala ng mga kapaki-pakinabang na clues. Walang dugo, walang palatandaan ng krimen. Lahat ng nasa bahay ay kapansin-pansing malinis. Pagkalipas ng 4 na araw noong hapon ng February 11, natagpuan ng mga investigador ang sasakyan ni Novi sa parking lot ng isang malayong istasyon ng bus. Gayunpaman, ang mga surveillance camera ng istasyon ay hindi nakuhanan si Novi ng anumang footage. Ang kanyang mga social media accounts ay hindi na-update at walang mga transaksyon sa kanyang mga bank cards. Kaya espekulasyon ng pulisya na may posibilidad na tinapos na si Novi. Sa kasalukuyan, ang pangunahing suspect ay nananatiling ang asawa nitong si John. Sa makatwid, sinimulan ng pulisya na suriin ang relasyon sa pagitan ng mag-asawang John at Novi upang matukoy ang anumang posibleng motibo para sa krimen. Si John Chardon ay nagmamay-ari ng 2 pabrika malapit sa Gold Coast na gumagawa ng mga industrial lubricants, kasama ang isang proyekto sa pamumuhunan sa pagmimina at isang kumpanyang itinatag niya kasama ang kanyang unang asawa noong 1986 kung saan hawak niya ang 50% na bahagi nito. Ang kabuoang asset ni John ay tinatayang nasa 7 million AUD o humigit kumulang 265 million pesos sa kasalukuyan. Bago pagkasalan si Novi, 5 beses nang hiwalay si John. Year 2000, nakilala niya si Novi sa Indonesia. Ipinanganak noong 1975, 32 years na mas bata si Novi sa kanya. Nakatira si Novi sa isla ng Java, Indonesia at hindi pa nakaalis ng bansa, bagamat noon pa niya pinangarap na makita ang mundo. Nang magkita sila, 57 years old na si John at si Novi ay 25 years old. Noong panahong yon, ang mga ari-arian ni John ay nagkakahalaga ng 2.2 million AUD, isang kabuoang hindi maisip ni Novi. Mahal na mahal ni John si Novi, isang bata at magandang dalaga. Sinimulan niyang suyuin ito ng buong puso at di nga nagtagal ay napahanga at napasagot niya naman si Novi. At wala pang 1 buwan sa kanilang relasyon ay nagpakasal na ang dalawa. Bagamat siya ang ika-6 na asawa ni John, hindi ito pinansin ni Novi at naniniwalang natagpuan niya na ang kanyang tunay na pag-ibig. Pagkatapos magpakasal, lumipat si Novi kasama si John sa Queensland kung saan sila nagsimula ng isang napakatamis at masayang buhay mag-asawa. 2 anak naman ang isinilang ni Novi. Sa kabila ng paninirahan sa Australia, madalas na umuuwi si Novi sa Indonesia upang gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan, isa siyang napakaswerteng babaeng nakapangasawa ng mayaman na hinahangaan ng lahat. Gayunpaman, noong 2009, nagsimulang lumitaw ang mga salungatan sa pagitan ng mag-asawa. Nagsimulang magpakita si John ng mga palatandaan ng pagiging mapang-abusong asawa. Madalas niyang binubugbog si Novi at nagkaroon pa ng kalaguyo mula sa Pilipinas. Kalaunan ay natuklasan ni Novi na madalas na bumisita si John sa mga malalaswang venue sa tuwing siya ay bumabiyahe sa US. Ang mga isyong nito ay humantong sa madalas na pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa. Pagkatapos ng maraming away, hindi na tulad ng dati ang nararamdaman nila sa isa't isa. Upang punan naman ang kawalan-dala ng kalungkutan, nakatagpo din si Novi ng bagong kasintahan. Parehong naunawaan nilang dalawa na hindi na tapat ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ngunit alang-alang sa kanilang 2 anak, nagpatuloy silang manirahan sa iisang bubong. Mga 1 taon bago mawala si Novi, magkabukod na ang silid-tulugan nilang mag-asawa, pero sa iisang bahay pa rin. Kasunod ng krisis sa kanilang pagsasama, nagsimulang maging mas malaya si Novi. Nagbukas siya ng beauty salon sa Australia, nagtatag ng sariling negosyo. Nagbigay daan ito sa kanya upang suportahan ang kanyang sarili sa kabila ng kanilang paghihiwalay ni John. Mahigit 2 buwan lamang bago ang insidente, noong Pasko ng 2012, nagkaroon ng mainitang pagtatalo sina John at Novi. Pakiramdam ni Novi ay hindi na niya kayang tiisin pa ang ganoong buhay.
Ngunit natatakot siyang baka kunin ni Jan ang kanilang dalawang anak. Ayon sa investigasyon, humingi ng payo si Novi sa isang abogado. Ipinaalam sa kanya ng abogado na ang batas ng Australia ay mahigpit na nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga bata at kababaihan. Sa kaganapan ng isang diborsyo, ang asawa ay may karapatan sa kalahati ng mga ari-arian ng kaniyang asawa. Ang payong ito ang nagpatibay sa pasya ni Novi na makipagdiborsyo at sa wakas ay nagpasya siyang sabihin ito kay Jan. Isang araw bago mawala si Novi, nakatanggap si Jan ng sulat mula sa abogado ng asawa. Nakasaad sa sulat na gusto ni Novi ang 50% ng mga ari-arian ni Jan na nagkakahalaga ng humigit kumulang 3.5 million AUD o humigit kumulang 132 million pesos sa kasalukuyan. At na pagkatapos ng diborsyo ay hati sila ng kustodiya at magkasamang palakihin ang kanilang dalawang anak. Nang gabing yon, naghapunan sina Novi at Miss Wang sa isang restaurant hanggang alas 11 ng gabi bago umuwi. At pagkatapos noon, misteryosong naglaho na si Novi. Matapos siyang mawala, ipinagpatuloy ng pulisya ang kanilang pagsisikap na siya ay mahanap. Ngunit hindi nagbunga ang kanilang mga pagsisikap. Mahigit 3 taon matapos ang insidente, nakatanggap ang pulisya ng impormasyon mula sa mga kapitbahay. Isang kapitbahay na nagngangalang Rachel Welly ang nagsiwalat na 2 taon bago bumiyahe si Novi sa US. Bago ito umalis ay sinabi ni Novi sa kanya na kung hindi siya makabalik mula sa biyaheng ito, malamang na dahil iniligpit na siya ni Jan o kaya naman ay umupa na ito ng isang tao upang gawin ang pagligpit sa kanya. Sinabi ni Novi kay Rachel na agad siyang makipag-ugnayan sa pulisya sakaling hindi siya makabalik. Gayunpaman, pagkatapos makauwi ni Novi mula sa biyaheng ito, hindi na muling binanggit sa kanya ni Novi ang mga bagay na yon. Bago mawala si Novi, tinawagan siya ni Rachel. Noong panahong yun, sinusundo ni Novi ang kanyang mga anak sa paaralan at sinabi kay Rachel ang tungkol sa nalalapit niyang diborsyo kay Jan. Sa telepono, mahinahon niyang sinabi na tapos na ang lahat at na ang diborsyo ay matatapos sa araw na yon. Ang tanging natitirang isyu ay ang kanyang mga gawain sa negosyo. Nang gabing yon nang makauwi, malakas na ipinasok ni Jan ang kanyang sasakyan sa garahe at nabangga nito ang pinto na lumikha ng malakas na ingay na nakakuha sa atensyon ng mga kapitbahay. Sinabi rin ng isa pa nilang kapitbahay na noong gabing yon, nakarinig sila ng kanyang kasintahan ng isang putok ng baril mula sa bahay ni Novi. Gayunpaman, walang ibang mga kapitbahay ang nakarinig ng nasabing putok ng baril. Pagkatapos nito ay inimbestigahan ng pulisya ang pabrika ni Jan at kinapanayam ang mga manggagawa. Binanggit ng isang manggagawa na ilang buwan bago mawala si Novi, may nakita siyang isang kahon sa pabrika na nakatatak ang pangalan ni Jan. Dahil sa curiosity, binuksan niya ito at nakakita ng baril at ilang mga bala sa loob, pero hindi niya alam kung anong uri yun ng baril. Isa pang manggagawa ang nagulat na nakakita kay Jan na nagmaneho papasok ng pabrika noong gabi ng insidente. Gayunpaman, ilang minuto lang ito sa loob bago umalis. Nagtaas ito ng katanungan, bakit sumugod si Jan sa pabrika noong gabing yon? Sinabi din ng isa pang empleyado na nakatanggap siya ng tawag sa telepono matapos nung pagkawala ni Novi mula sa isang taong nagpakilalang anak siya ni Jan. Hiniling nito sa kanya na kunin ng isang kahon mula sa bahay nito at ihatid ito sa isa pa niyang kapatid. Ito ang parehong kahon na nakita ng kanyang kasamahan. Sila rin ang parehong mga anak ni Jan na nakita ni Miss Wang sa bahay ni Novi. Nang tanungin ang nakakatandang kapatid na babae, edad 34 years old na si Candy, sinabi nitong ang kanyang amang si Jan ang nagbigay sa kanya ng kahon at inutusan siya nitong huwag yung buksan kaya't hindi niya binuksan ang nasabing kahon sa pag-aakalang naglalaman ito ng ilang mahahalagang bahagi at items. Dahil sa pagkabalisa, inutusan niya ang isa sa mga tauhan ng pabrika na ihatid ang nasabing kahon sa bahay ng kapatid niyang si Angela. Tinanong din ng mga pulis si Candy kung ibinigay ba sa kanya ng kanyang ama ang kahon noong umaga pagkatapos ng pagkawala ni Novi, pero itinanggi niya ito. Gayunpaman, inamin niya na siya at ang kanyang kapatid
ay nasa bahay ng kanilang ama kinaumagahan matapos mawala si Novi. Sa buong investigasyon naniniwala ang pulisya na kung si Novi ay iniligpit sa bahay, napakahirap para kay John sa edad na 66 na ilipat ang katawan at maglinis ng bahay ng mag-isa, pera na lang kung may tumulong sa kanya. Kaya ang kanilang tanong, tinulungan kaya si John ng kanyang dalawang anak? Noong 2014 natuklasan ng pulisya na sina John at Novi ay dating nakatira sa isa pang villa sa Gold Coast na matatagpuan sa lugar ng Newton at ang bahay na ito ay medyo liblib, hinukay at inayos ng maraming beses. Isang taon pagkatapos ng insidente, naghinala ang mga investigador na ang lokasyong ito ay maaaring may mga clues, kaya nagdala sila ng mga kagamitan sa paghukay at naghukay ng 4 na metro ang lalim sa bakuran. At dito ay may nahukay silang dalawang sasakyan, isang puting Ford F100 at isang itim na Nissan Navara. Ngunit bakit kaya inilibing ni John ang dalawang sasakyang ito? March 13, 2014, naglabas ang Australian Police ng pampublikong pabuya na 250,000 AUD o humigit kumulang 9.4 milyon pesos sa kasalukuyan para sa sinumang makapagbibigay ng mahalagang clues tungkol sa pagkawala ni Novi. Ang pabuyang ito ay humantong sa maraming tip-off mula sa publiko. Isang saksi ang nag-ulat na bandang alas 10 ng umaga noong February 10, isang araw bago matagpuan ang sasakyan ni Novi, nakita nila ang sasakyan sa istasyon ng bus. May ilang damit na nakakalat sa paligid ng sasakyan. May isang babaeng nakatayo sa malapit na mukhang nag-aalala. Sa tapat ng kotse ni Novi ay isa pang puting Ford na may medyo maliit na matabang kalbong lalaki at isa pang babae na sinusubukang paandarin ng sasakyan. Kasunod nito, natuklasan ng pulisya sa pamamagitan ng surveillance footage na ang puting Ford sa istasyon ng bus noong araw na yon ay isa sa dalawang kotseng nahukay mula sa villa ng mag-asawa. Kung kaya ang tanong, ang kalbong lalaki bang nakita ng saksi ay si John at ang dalawang babae bang kasama nito ay ang kanyang mga anak? January 28, 2015, isang search team na binubuo ng 50 voluntaryo ang nagsagawa ng paghahanap at paghuhukay malapit sa isa pang ari-arian ni John sa isang rural area. Sumasaklaw sa kabuoang lugar ng paghahanap na 3.6 hectares ngunit wala silang nakitang kahinahinala. July 17, 2016, pagkatapos ng 3 taon ng pagsisiyasat, nakakolekta na ang pulisya ng 200 pahayag ng mga saksi at sa wakas ay may sapat ng circumstantial evidence para arestuhin si John at kasuhan siya ng pagtapos ng tao. Kaya di nagtagal ay inaresto at ikinulong si John. Gayunpaman ng paglipat mula sa isang indictment o conviction ay isang napakahaba pang proseso. Habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat, nagsimulang matuklasan ng mga tao ang madilim na bahagi ng tila mapangkawang gawang taong ito. Naibunyag na siya isang masamang tao. Nalaman ng pulisya na noong 1990s, nagkaroon ng kaso si John at nahatulan ng panghahalay ng bata. At sa kasong ito ngayon ng kanyang asawa, matapos makulong patuloy na itinanggi ni John ang pagtapos kay Novi. Gumawa ang pulisya ng isang patagong kasunduan kay Peter Ford, isa sa mga kasamahan ni John sa selda para maging informant, isang batikang con artist at money launderer na may higit sa 15 taong karanasan. Pumayag si Peter na kumuha ng pag-aamin mula kay John kapalit ng pinababang sentensya. Kalaunan ay nagpatotoo si Peter sa korte na noong gabi ng March 31, 2015, nagkaroon ng mental breakdown si John sa loob ng selda at nagtapat sa kanya tungkol sa pagtapos nito kay Novi. Sinabi umano sa kanya ni John na ginamit nito ang sandata mula sa misteryosong kahon para iligpit si Novi at hiniwa ang katawan nito. Pagkatapos alas 8 ng gabi, dinala niya ang katawan ni Novi sa Southport, Queensland at itinapon ito sa dagat. Upang maiwasan namang makita ng mga mangingisda, tinalian pa ni John ng mga pampabigat ang katawan ni Novi at binutas rin ang tiyan nito para ang mga gas ay hindi maging sanhi upang lumutang ang katawan. Ginawa niya ito dahil ayaw niyang makuha ni Novi ang kalahati ng kanyang mga ari-arian. Gumamit din si John ng ammonia para malinis ng mabuti ang kwarto at carpet. Ito ay upang matiyak naman na walang DNA o forensic evidence ang maiwan. Gayunpaman ang abogado ni John ay nakipagtalo.
na ang patotoo ni Peter sa korte ay hindi tumugma sa mga unang record ng kaso. Nagmumungkahi na baka nagsisinungaling lang ito. Bagaman mariing itinanggi ito ni Peter, hindi pa rin talaga sapat ang kanyang patotoo upang lubos na kumbinsihin ng hurado. Nang mukhang dead end na ang kaso, isang lalaki mula sa Pilipinas ang pumayag na tumistiko. Ang lalaking ito na nangangalang Maso Aguilar ay sinabing sila ni John ay nakakilala sa isang dating app at naging magkasintahan. Nagsimulang mag-sponsor si John ng mahihirap na pamilya sa Pilipinas kasama ang pagpupondo ng ilang mahihirap na estudyante para makapag-aral sa kolehiyo. Gayunpaman hiniling ni John na ang mga estudyanteng ito ay dapat natuparin ang kanyang mga sexual na pagnanasa bilang isang paraan ng pagbabayad. Ibig sabihin kailangan makipagtalik sa kanya ng mga estudyanteng binigyan niya ng scholarship sa Pilipinas. At bilang kapalit naman ng pagkikipagtalik, magbibigay siya ng karagdagang suporta tulad ng pagpapagawa o pagpapaayos ng kanilang mga tahanan at pagbibigay ng pangkonsumo. Sinabi naman ni John sa hukom na ito ay hindi masama kundi ang kanyang natatanging paraan ng pagmamahal sa ibang tao. Noong 2011, nakilala ni John si Maso sa isang dating platform. Mga unang bahagi ng 2012, nagkita sila sa isang hotel sa Pilipinas, partikular sa Cebu. Tinanong ni John si Maso kung kaya ba nitong tumapos ng buhay ng isang tao. Bagamat medyo nagulat si Maso, sinubukan niyang maging kalmado. Tinanong niya kung sino ang gustong ipaligpit ni John. Sumagot naman ito sa kanya na gusto niyang ipadispatcha ang kanyang asawang si Novi sa Pilipinas. At idinagdag na kung hindi ito magagawa ni Maso, maaari naman itong tumulong sa paghahanap ng tao na didispatcha kay Novi. Nag-alok pa siya na magbabayad ng $10,000 para tapusin ng maingat ang kanyang asawa. Sinabi naman ni Maso sa kanya na gagawa siya ng paraan para kumuha ng taong tatapos sa kanyang asawa. Pero sa totoo walang kilala si Maso at wala din siyang ideya kung saan magsisimula. Tila naniwala naman si John sa kanya at hinimok si Maso na kumilos ng mabilis nang pumunta si Novi sa Thailand para sa cosmetic surgery. Sa isang email, inilarawan ni John ang kanyang asawa bilang kasuklam-suklam, walang puso, makasarili at sakim. Sinabi niya na pinababayaan ng kanyang asawa ang kanilang mga anak at higit sa lahat ay nagkikiapid pa sa iba. Kung maghihiwalay sila, hindi niya kakayaning makita ang kanyang asawa at ang kabit nito na magpakasasa at yumaman dahil sa kanyang pera. At higit sa lahat ay ayaw niyang ibahagi ang kanyang mga ari-arian. April 2012, nagpadala si John ng $2,500 kay Maso. Sinabi ni Maso na kailangan lang nilang maghintay ng tamang oras bago gawin ang plano. Sa puntong ito, kumbinsido si John na si Maso ay nagtatrabaho para sa kanya at nakahanap na ng taong tatapos sa kanyang asawa. Pero ang totoo, pinipirahan lang talaga siya ni Maso. Matapos malaman ang pagtatangkang pangingikil ni Maso, nagpadala pa rin si John ng karagdagang pera sa kanya. July 2012, nagpadala si John ng email kay Maso at sinabing dahil sa personal na dahilan, hindi na siya makapagpapadala pa ng pera. Pagkatapos nito, tumigil ang kanilang mga transaksyon. Sa pagharap sa patotoo ni Maso sa korte, ipinagtanggol ni John ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi na ang hiniling niya lang kay Maso ay maghanap ng isang tao dahil kailangan niya ng bodyguard. Sinabi niya na madalas siyang bumisita sa mga lugar tulad ng Mindanao na maraming mga gang at hindi siya nangahas na pumunta ng walang proteksyon. Habang ang pagbili naman ng armas, sinabi ni John na ito ay para lamang sa pagtatanggol sa sarili. Sa huli, matapos marinig ang testimonya mula sa mahigit 70 saksi na pagpasyahan ng hurado na bago siya mawala si Novi ay pinagbantaan ng kanyang asawa at posibleng sumailalim sa emosyonal at psikolohikal na pang-aabuso sa loob ng kanilang relasyon. Sinabi ng taga-usig na sa gabi ng pagkawala ni Novi, isang malagim na insidente ang nangyari sa kwarto ng mag-asawa na isinagawa ng tahimik para hindi maalarma ang dalawa nilang mga anak. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng direktang katibayan ng pagtapos ng tao, noong September 9, 2019, ang Korte Suprema ng Queensland ay maaari lamang hatulan si John ng manslaughter at sinintensyahan ng 15 taong pagkakakulong.
Gayunpaman, nagsilbi lamang siya ng 1 taon sa loob bago binawian ng buhay dahil sa sakit sa puso. Noong panahong yun, si John ay 73 years old at kung napubuhay pa si Novi, 35 years old na sana siya. At sa kabila ng pagkahanap, hindi rin talaga natagpuan ng kanyang katawan. Ang ilan ay naniniwala na ang pagpapakasal sa isang mayamang asawa ay isang malaking kapalaran o swerte. Ngunit ang kapalaran ay madalas na gumawa ng mga paraan upang hamunin tayo, tulad ni Novi sa kwentong ito, na sa kanyang pagmamadali ay nagtapos sa pagpili ng maling asawa na humantong sa isang napakalagim na trahedya. At si John na laging nagsisikap na hawakan ang kanyang kayamanan sa huli ay hindi rin naman ito nadala sa kabilang dako. Isang pagpapatunay na ang kasakiman ay ang pinaka nakakatakot na bagay na maaaring sumira sa isang tao. Ano po ang tingin niyo sa kaso nito? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ito lang po para sa araw na to. Huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe kung hindi niyo pa po nagagawa. At pakipindot na rin po ng notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pang kaso. At sa muli, maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po tayong lahat.